Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ninyo ng ating mga videos, ng ating channel at ng ating mga viewers. Malaking tulong po ang inyong pagsubaybay at ang pag-share ng ating mga videos para lumago po ang ating viewership, lumakas din po ang ating subscribers. Utang na loob po ni Ka Eric yan sa inyo. And of course, we also appreciate ang inyong pagsubaybay at pagsuporta sa Bigwas ng Agila program po namin ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine, ang aking naging kapartner noon sa programa namin sa SMNI pa kami, ang programang Laban Kasama ang Bayan. Ngayon, sa ating balita na bibigyang pananaw, ito pong ulat ng pananakot ni National Director or National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na titibagin daw niya ang mga social media personalities at yung mga nasa social media na nagpapakalat ng fake news at nagkakaroon daw ng malaking epekto sa gobyerno. Wow. Very general statement, pero nakikita at mararamdaman mo ang intent ng pananakot at ng kaabusuhan sa poder. So, simula po nang umupo ito si Director Matibag sa NBI, hindi na po maitatanggi na naging political operator na ang NBI. At yan po ay mali sapagkat ang NBI ay dapat po isang professional law enforcement agency. Nakatutok dapat ito sa mga high level and high profile crimes at hindi po ito dapat nasasangkot sa marumi at diskarte ng laro sa politika, lalo na kung ang tinatarget ay mga political opposition personalities na tinatarget ng gobyerno upang ito ay lumpuin, ibuli, and eventually patiklupin para walang kritiko ang gobyerno sa kung anumang issue na sumasabog, lalo na ang issue ng katiwalian at mga korupsyon at pandarambong at pati na rin po sa kaabusuhan sa poder at mga kapalpakan sa policy na malaki ang epekto sa taong bayan. Yun pong gusto ng administrasyon na takot sa mga pagpupuna ng kanyang mamamayan, kaya naman po tugmang-tugma ito sa gustong gawin ni Director Matibag sa NBI na i-convert ang NBI para maging isang political operations center at instead na maging professional law enforcement agency. Una sa lahat, ang social media work sa Pilipinas po, hindi naman po yan talaga libre na makakagamit ka ng Facebook o Meta nang hindi ka po chine-check sa tinatawag po na community standards. At binabantayan po yan ng mga country managers at ng kanilang mga fact-checkers o ng kanilang monitoring team ang mga lumalabas sa media. Lalo na kung inire-report ito ng cybercrime unit ng gobyerno sa Pilipinas. Sa YouTube, ganoon din po yan. No? Hindi ka basta-basta makagamit o makakapag-upload ng mga videos na mayroon pong masama na intensyon at ikaw po ay ibaban sa videos mo o kaya ay tatanggalin ang videos mo, i-remove. Lalo na kung ito din po ay iniiulat. Kaya hindi totoo ang sinasabi ni Ginoong Melvin Matibag na ang NBI ang titibag sa mga social media operations nang sinasabi niyang mga involved sa politika na mga panggagamit ng social media. Of course, this came after ng kanilang tinatawag na entrapment. Pero sa ibang abogado, instigation. Kasi daw, hindi naman mapaniwalaan na ang isang founder ng media outfit ay mang-i-extort at tapos siya pa ang sasalo ng in-extort niyang pera. No, that's very elementary. Oo nga naman, in-extort mo ng tao, halimbawa, nag-extort ka kay Martin Romualdez, at tapos pinadalhan ka ng pera, ikaw din ang tatanggap ng pera na alam mo na pwede kang hulihin o mahuhuli ka.
So, ano bang nangyari? Ang sabi ng ibang mga lawyers na nakakausap po ni Ka-Eric, ang tawag dyan, instigation. Ibig sabihin po, mayroong legitimate na pag-uusap, pero hindi para mang-extort. At siguro, iba po ang storyline, iba po ang narrative kung bakit pumayag itong si Franco Mabanta na siya ay humarap doon sa mga tao na sinasabing agents na ng NBI. Yan naman pong yung tawag nan ay instigation o kapareho po ng ating common term na ginagamit na setup. Ang entrapment po ay mayroon ka talagang ginagawang krimen at nadulas ka, hindi mo na iwasan na abutan ka ng mga otoridad at na-entrap ka. Yun po ang entrapment. So, ano ba talagang kwento dyan? So, korte po ang makapagtatakda niyan kasi may kaso isasampa o na isampa na yata ang kaso. Kasi na-inquest na itong sila Franco Mabanta. Pero pagkatapos nito, ay tinarget pa ni Melvin Matibag ang ilang mga media anchor personalities o social media commentators ng grupong PGMN o itong Peanut Gallery Media Network. May pinag-iinitan siyang mga personalidad, lalo na po itong dalawa na si CJ Hero at si Attorney Bing Wanson. No? Di umano, sila ay mga network sa transaksyon na nasasangkot sa extortion o pangingikil o pangungutong na ginawa daw ni Franco Mabanta bilang founder nitong grupo ng PGMN or Peanut Gallery Media Network. No? So, the story continues na ang PGMN, ang mga tao nito, ang founder nito ay nai-involve sa laro ng banggaan sa politika. Dahil kritiko po ng gobyerno ni Marcos ang maraming mga nag-aangkor at maraming lumalabas diyan na balita na nagbubunyag tungkol po sa mga nasasangkot sa sindikato ng pandarambong at pangungurakot. Na itinuturo ay ang pasimuno di umano sila Marcos at sila Romualdez. Hindi nagugustuhan ito nila Romualdez, of course, at nila Marcos. And now, here comes Matibag, acting like a bulldog and attack dog, using the powers vested sa NBI bilang isa sa pangunahin na law enforcement agency. Ngayon, pinasabpina na nila ni Matibag itong si CJ Hero at tinatakot na isasangkot sa kaso. I think ang kaso na isasampa na napagkaalaman natin ay robbery through extortion. Hindi ko alam kung yan ay nasa revised penal code. Baka robbery lang, no? Depende na po sa kanila mga abogado, no? Mga kababayan, sabagay ang NBI at ang Department of Justice, kahit anong kaso isasampa nila sa korte. Madidismiss man yan, pero kahit binaloktot na mga kaso at hindi po o mga sablay na kaso, basta lang maisampa, bahala na kasi utos ng Malacanang yan eh. Utos nila Marcos na perwisyuhin at iharas ang mga maiingay na mga social media-based political commentators. Kagaya po na nangyari kay Ka-Eric, nangyari kay Manong J. Sonsa, at posible sa iba pang mga nagko-komentaryo laban sa gobyerno na ito ni Marcos at nila Romualdez. So itong si CJ Hero at itong si Bing Wanson, dating COMELEC Commissioner Bing Wanson na matunog ang pangalan, na magiging kasama sa mga posibleng line-up for senatorial candidates sa 2028 at malapit din kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte-aligned political forces, ay tinatarget din na iimbestigahan at sinabi na ni Ginoong Melvin Matibag na iimbestigahan nila si Attorney Bing Wanson. So the pattern is very consistent and very apparent. Makikita mo kagad na yung mga kritiko, yung mga nagbibigay at naglalahad ng mga political commentaries, yun pong tinatarget ni Melvin Matibag at ng NBI na perwisyuhin at buligligin sa kaso. Kaya nga po yan ay mga panghaharas, panggigipit at panunupil. At ito po ang sinasabi niya na hindi sila titigil. May minomonitor daw sila na mga 400 accounts, no? Dati ang sinasabi ng NBI mga 50 accounts lang bago pumasok si Melvin Matibag. Ngayon 400 accounts na
Aba, at parang siya na ang guardian dog. Bigla tungkol sa kung ano at hindi pwede at ano lang ang pwede sa social media. Ba, grabe ang bilis ng akyat ng hangin, no? Sa ulo ni Matibag para paniwalaan niya ang sarili niya that he can be the only arbiter to decide sino at ano ang pwedeng gamitin at gawin sa social media, no, mga kababayan. And dahil nga mayroon siyang law enforcement authority na sinasakyan, na hinihiram lang naman niya for sa loob ng kulang-kulang 2 taon, mawawala din po yan sa kanya o baka mapaaga pa kung umalis o mapaalis sa kapangyarihan si Ginoong Marcos Jr. Mga kababayan, si Melvin Matibag o ang NBI man ay walang karapatan na magkaroon ng poder at kapangyarihan upang i-monitor at sagkaan o itakda kung hanggang saan at ano ang pwedeng gawin sa social media, dahil bahagi po ito ng karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng saloobin nila upang ang kanilang mga pananaw at ang kanilang mga kaisipan at paninindigan tungkol sa nagaganap sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan ay mailabas po nila. Of course, may mga hangganan, may limitations, pero syempre, consequence na po yan ng bawat mamamayan, ng bawat individual, kung sila po ay magpapahayag ng hura-hurada at walang pakundangan at magiging bastos at magiging mapaglabag sa mga karapatan ng iba pang tao ang kanilang mga ginagawa. May pananagutan sa batas yan. Pero yung itatakda ni Melvin Matibag at ng NBI sa kanyang pananaw at imomonitor nila ang mga pahayag at ginagawa ng mga individual o ng mga tao na sa tingin nila ay consistent sa pag-criticize sa gobyerno, hindi po tama yan. Yan po ay tyrannical, yan po ay dictatorial. Kapareho ng nangyari noon sa panahon ng martial law sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. Meaning to say, once it becomes a policy in a program of a government or any particular government agency na ang mga pagpapahayag ng mga tao at mga pagpupuna sa gobyerno ay babantayan at gagawa ng karampatang hakbang upang sila ay supilin o pigilan o kaya ay takutin, hindi po yan bahagi ng law enforcement mandate ng NBI. That is exactly what we call dirty political operations, equivalent to political mercenary. That should not be the role of the NBI. Pero dahil po si Matibag ay isang political operator at hindi naman talaga professional law enforcement officer, kanyang kinakaladkad ang NBI as an institution of supposedly professional law enforcement agency papunta po sa maruruming laro ng politika. So, alam natin na may binuo ang NBI na Cyber Crime Unit Monitoring Division. Ang unit na ito ay nakatutok sa social media. Pero yung i-underscore at i-emphasize po ni Melvin Matibag ang papel ng mga minomonitor daw nila na mga social media pages, social media personalities na critical to the government in the guise na involved daw ito sa mga pagpapakalat ng fake news at kung ano-anong mga gawain na lumalabag sa batas, for him to identify and determine sino mga ito at ano ang mga ito. Aba, medyo foul yun sapagkat nakita natin na hindi ganun po ang kanilang ginagawa. That they are only protecting the rule of law and they are only implementing the force of the law sapagkat tinatarget talaga nila ang mga individual at mga organisasyon o kaya mga alliances at mga personalities na nakalinya po doon sa mga kritiko na grupo against the government ni Marcos Jr. And I'm not talking about the communist, terrorist, urban operative organizations. Hindi naman yan minomonitor nila Matibag siguro, no? Kasi kaalyado yan nila Marcos at nila Romualdez. Nagagamit po nila yan. Yung mga grupong Akbayan, yung mga grupong Anak Bayan, yung grupong Gabriela, yung grupong Kamatayan Party List niyan sa Kongreso, yung ACT Teachers, yung Kabataan NPA Recruiter Party List. No? They are not the ones being monitored
by NBI or by Director Matibag. But the ones who are so critical, like ka Eric, Manong J. Sonsa, itong taga PGMN, sila Mike Defensor, at ang mga grupo at alyansa po na mga nagtatanggol sa karapatan ng mamamayan hinggil sa pagtutol at pagtatakwil sa malawakang korupsyon na nagaganap sa ating bayan. So, there is a chilling effect. Mayroon pong epekto ng pananakot, epekto ng panunupil, at mayroon pong postura ng paghahambog sa kapangyarihan na aabusuhin niya ang law enforcement power na nasa opisina niya upang ito ay magiging sistematikong panunupil at sistematiko at organisadong puwersa ng gobyerno na supilin at paluhurin at lumpuin ang lehitimo na political opposition sa Pilipinas. Yan ay napakadelikado sapagkat kung hindi mapapatigil po ang ganyang mindset at ang ganyang frame of action na sinusundan ni Melvin Matibag at binibitbit sa NBI, tayo po ay nagkakaroon ng isang selective martial law na calculated without declaring it, but the weaponization of the law, the weaponization of the institutions of government, supposedly enshrined in the Constitution yan, na ang law enforcement ay hindi dapat lumalabag sa batas at dapat ito ay para sa kapakanan ng mamamayan, hindi sa interes ng mga bulok at kawatan na politiko na siyang gustong mangyari ngayon ng NBI na walang magsasalita tungkol dyan. Hindi po yan pwede na mangibabaw ang ganyang uri ng frame of action and concept of institutional direction na gustong gawin ni Matibag sa NBI, na sasaklawin nila pati po ang mga karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag, meaning hindi ka tinatakot, hindi ka piniperwisyo, at hindi ka iniipit ng mga kaso para tumiklop at manahimik ka. Yan pong ibig sabihin ng malayang pamamahayag. At kung hindi po titigilan ito ni Matibag, baka nakalimutan niya na ang taong bayan ay may hangganan din po ang pagpapasensya. The greater the repression, the greater will always be the resistance. Habang naninikil at naniniil ka at nanunulupig, mas pinapadami at pinapalakas mo po ang oposisyon sa amo na pinaglilingkuran mo. Kasaysayan na po ang nagsasabi niyan. Sana itigil po ito ni Melvin Matibag bilang NBI Director ang pananakot, pangaharas at kanyang mga pahayag na nagpapaandar ng isang diktadura na uri ng pamumuno dyan sa direksyon ng NBI, equivalent also to tyrannical and fascist, o pasista at tiraniko at despotiko at walang pagrespeto at paggalang sa saligang batas sa mga Bill of Rights ng taong bayan na uri ng mga pahayag na kanyang ginagawa para lamang takutin, paluhurin at lumpuin ang makatarungan at demokratikong oposisyon ng taong bayan sa mga lehitimo at nararapat na mga isyu na pinupuna ng ating mga mamamayan. What Melvin Matibag will do will only continue if with the people, ang mamamayan, at ang iba pang mga nasa kapangyarihan kagaya ng Senado, kagaya ng Supreme Court, at iba pang mga supposedly guardians of democracy ay tatahimik, matatakot at titiklop din kay Melvin Matibag at sa NBI sa ganitong lantarang pananakot at paggamit ng puder na papanumbalikin ang ala martial law na mga galawan at mga hakbang kapareho ng tatay ni Marcos Jr. sa panahon ng dating martial law sa Pilipinas. Dapat matuto po sa kasaysayan ang mamamayan at dapat balikan ni Melvin Matibag yung panawagan na sinabi natin kanina. Stop repression and fascism, or the greater that you do the repression, the greater that you will harvest the resistance of the people. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagtitiwala sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa mga videos na ating ina-upload. Mabuhay po kayo,
Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po, si Ka Eric. Mabuhay!